Abay, siya, hindi ka lang OA. Kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law, as well as ethics. Mainit na balita. Attorney Panelo, ininsulto ang pagiging ignorante ng ilang mga senador at mambabatas sa saligang batas. Pagiging bias ng isang committee chairman, illegal di umano ayon sa veteranong Attorney Panelo. Tungkol pa din sa di matapos-tapos na issue ng paglabag di umano sa karapatang pantao ni Pastor Apollo Kibuloy na tila ba'y pinatawan na ng guilty verdict kahit ang mga ginamit na testigo ay nakatakip ang mukha at kailanman ay hindi tatanggapin sa husgado at isang paglabag sa due process ng ating konstitusyon. Una na ngang pinuna ni Senador Padilla ang mga isyong ito at kinall out si Senator Risa Hontiveros na siyang namumuno sa pagdinig. Una kasi ayoko mag-comment patungkol sa committee ni Ma'am Senator Risa Hontiveros sa mga statements niya. Siyempre kasi siya ang boss dun siya ang chairwoman. Pero siguro bilang member niya, ang hihilingin ko lang at sinabi ko naman dun sa privilege speech ko tsaka dun sa letter na yung due process bigay natin kay Pastor Kibuloy. Ako'y hindi abogado ni Pastor Kibuloy. Ako'y sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, sa loob ng procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Kailangan lang natin gawin lahat kung ano yung sinasabi ng proseso. Kasi maganda din naman na naririnig ng taong bayan yung dalawang naratibo. Kasi yan demokrasya to Pinaliwanag ng batikang abogado ang mga legal na punto na di umano'y nalabag sa ginawang proseso ni Senador Risa Hontiveros. Ngayon, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. The point of the matter is, the so-called inquiry has no legal basis. Kasi nga, in aid of legislation. Pero, what is there to legislate relative to the accusation of crimes allegedly being committed by the pastor? Very clear ang definition ng crimes, ang penalties. Pangalawa, yan pong chairperson, obviously, sobrang bias. Yang mga payag niya, dinideklara niya na guilty as hell itong si Pastor Kibuloy. Sapagkat yung mga press releases niya, pati mga interviews niya, sinasabi niya na ito raw si Pastor, isang religious leader, yung pala daw ay maraming ginawang krimen, marami nang ginawang mga abuses. Biro niya, nag-iimbestiga siya, at the same time, siya naguhusga. Kaya hindi talaga dapat, maling-mali. Talagang it's brazenly illegal and naked abuse of legislative power. Samantala, Attorney Sal, Hindi nga rin nagawang makapagpigil ni Attorney Panelo dahil sa mga hindi masikmurang pinaggagawa ng senadora na tinawag pa ni Panelo na OA at ignorante sa batas. Sabay sabing malayo di umano ang senadora sa ugali ng kanyang kapatid at mga magulang na talagang mayroong respeto sa tamang proseso na naaayon sa batas. Pakialamera talaga itong Biro mo, pati yung karapatan ng isang mamamayan na magpunta sa isang peaceable assembly, ang magpahayag ng kanyang damdamin, tinatanggalan niya. Abay, siya, hindi ka lang OA.
kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law, as well as ethics. Bakit hindi ito nagmana sa kapatid niyang si Pia? At sa kasama niyang mga kaibigan ko, mga parents nito kasama ko sa isang spiritual group. Ibang klase rin to. Pasaway. Dagdag din ni Panelo na ang ginagawang ito ay isa lamang gimmick upang tumunog ang pangalan, lalong-lalo na't malapit na ang eleksyon at ginagamit lamang ang issue ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kanilang pansariling interes. Dagdag pang nagdeklara na si Senador Ontiveros sa kanyang mga balak para sa mas mataas na posisyon sa darating na presidential elections sa 2028. Not necessarily be me or anyone in particular. Andyan pa si VP Lenny, di ba? Basta ang importante, maghanda na kami ngayon as if at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2028. Yan ang aming responsibilidad at laan din po ako makisama, sumali sa ganyan. Naming lahat sa oposisyon ay una magpadami ng opposition senator sa 2025 and then patuloy na magpalawak at magpalakas para pwede kaming lumaban sa hanggang sa mga posisyon ng presidente, vice-presidente et al. Sa 2028. Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Kasi ako lang, alam ko na sa komunista lang meron na siyang security problem. Kasi talaga lumaban sa doon. Para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako tsaka si pastor. Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal silang dalawang nag-uusap sana magkasundo sila na yung hinihingi ng narinig ko naman sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid, sinasabi nila virtual, sabihin online, ganun. Siguro para sa akin baka pwedeng i-offer yon silang dalawa na mag-usap kasi hindi ko naman nakakausap si pastor. Hindi ako abogado ni pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung anong nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po nasabi niyo na pag-iinitan? Totoo naman, bihira kami. Ikaw naman, boss, may hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Sir, are you not bothered? Kasi parang nababash ka rin sa social media na dinidepensa nyo daw isang tao na inireklamo ng pang-aabuso o pang-rape ng hindi ko po siya, hindi lilinawin ko po. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan niyang daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan. Kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Sir, you mentioned pinag-iinitan. But before this thing happened, meron na siyang kaso sa States. What can you say about that? Siyempre po, alam naman. Kaso niya sa States, hindi naman. Ako din po, hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan dahil hindi po ako abogado ni pastor. Katulad po ng sinabi ko, ako'y nagsasalita, una bilang isang senador. Pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito, laban sa mga komunista. Kung kahit naman sino, sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to
Kasama ko to na nakipaglaban sa komunista, sa mga armed. Alam naman natin, hindi naman kami nagsisinungaling. Open naman yung mga ginawa namin. Mapapanood naman ninyo. Makikita din nyo yan si SMNI. Magkasama talaga kami. Ngayon sa pagkakataong ito, nawala na si PRRD na lumaban din sa armed struggle. Itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita. Senador din naman ako. At nandun din naman ako sa loob ng committee na yon. Na dapat siguraduhin ko sa loob ng committee na yon ay umiiral lang due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito ng sinasabi ko nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process.